Kumusta kayong lahat? Ako po si Rachel Jesusa Nazaria de Silva. Pero hindi tanggol at lalong hindi tanggal ang aking nickname. Corny ng joke ko. Anyway, tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Naz. Loyal listener ninyo ako since February 19, 2025. Pagkamatay ng nanay ko para maibsan ang pagdadalamhati ko ay naisipan kong mag-YouTube noon at nakita ko nga po ang Papa Dudut YouTube channel at ang inyong segment na Papa Dudut Stories. Kaya ayon, nakapakinig ako. At isa nga sa mga napakinggan ko yung kwento ni Kim na may pinamagatang Apoy. Papa Dudut, ilang love story na ang napanood ko, nabasa at higit sa lahat ay nasaksihan ng pares ng mata ko. Naiiyak ako, sumaludo, pumapalakpak, tumatumbling, naglaway, nagwala, nagalit, iba't ibang emosyon ang nararamdaman ko. Sa maniwala man kayo o hindi ay fan ako ng mga love stories. Sa kahit na anong kwento daw ng pag-ibig ay hindi nawawala ang salitang kalungkutan. Walang sino mang nagmamahal ang hindi nasasaktan at nagsulat ng mga heartbreaking words. May mga ilang pangang nagtangkang magpakamatay. May mga nakiusap sa mga santo. May mga ilan ding isinangla ang kaluluwa nila sa mapanuksong dyablo. May ilan ding piniling magbitaw ng sumpa. Hindi ka magiging masaya, magkakana kayo ng baluga, at maputulang ka sana ng sandata. Iba't iba man ang pamamaraan, isa lang ang common denominator nila, pag-ibig. Samantala hindi ko akalain na magkakaroon din ako ng sariling love story. Taong 2013, graduating student po ako ng BE Elementary Education sa isang sikat na universidad sa Maynila. May nakilala akong guy noong panahon na yon. Nag-aaral siya ng medicine. Same school po kaming dalawa. Hindi naman po sa pagmamayabang, ligawin talaga ako ng college ako. So ayun na nga, isa siya sa mga nagbalak manligaw sa akin. Lagi kaming nagkakasabay sa isang office ng school namin since scholar din pala siya tulad ko. Nagkamabutihan kami hanggang sa pumayag na ako na manligaw siya sa akin. Matangkad siya, matipuno at chinito na may pagkaarabo. As in parang model siya kaya ang dami ring nagkakagusto sa kanya. Tawagin na lang natin siyang Jonel. 31 years old na siya sa ngayon. Maayos naman ang relasyon namin na umabot ng 1 taon. Taong 2014 ay nag-aantay lang ako ng graduation ko. Hindi na ako dinadatnan so nag-pregnancy test po ako. At ayun na nga, nabuntis niya pala ako. At sinabi ko naman sa kanya at aware na siya. Nagulat siya at ang sabi niya ay hindi pa siya ready maging tatay since hindi pa siya nagiging doktor. At ang sabi niya ipa-abort ko raw so nagalit ako sa kanya. Since ayaw kong pumayag sa gusto niya, i-block niya ako sa Facebook at hindi ko na rin siya matawagan. Umiwas na siya sa akin hanggang sa graduate ako ng college with Latin honors. Sobrang lungkot ko noon kasi hindi ko na siya mahagilap, pati sa bahay nila. Parang tinatago siya ng family niya kesyo wala raw doon, so ako ay pinagpatuloy ko ang pagbubuntis ko. At nag-self-review ako ng LET exam kahit malaki na ang tiyan ko. Sa awa naman ng Diyos, nakapasa ako at nasama pa sa isa sa mga top sa LET exam. Pagkatapos ko mga anak ay naghanap kagad ako ng trabaho. At sa awa naman ng Diyos, ulit ay nakapagtrabaho ako sa isang public school dito sa amin sa Cavite. Kaya masasabi kong swerte ang mga anak ko at lalo na yung family ko kasi hindi nila ako iniwan sa kabila ng mga nangyayari sa akin noon. At eto na nga, last month po kasi ay nagkasakit yung anak kong lalaki. Pabalik-balik ang lagnat.
So dinala ko siya sa ospital para patignan. Nirefer kami sa isang private hospital sa Las Piñas kasi doon daw po may mga specialist. So pumunta po kami. Nag-fill up po ako, etc. Nung tinawag na po kami ng anak ko, yung doktor na titingin sa anak ko ay yung ex ko. Nagkagulatan pa kami. Medyo ang tagal niyang mag-react sabay tingin sa anak ko. Then tinignan niya ng matagal. Kamukha niya po kasi yung anak kong lalaki. After niyang matignan yung anak ko ay kinausap niya ako tapos ang sabi niya ay anak ko ba yan? Hindi na ako kumibo habang kinakausap niya ako. Tapos ay umalis siya saglit. Sabi niya hintayin ko raw siya kaso pumunta na ako ng cashier para magbayad. Pero ang sabi ng cashier, ma'am, bayad na po ang lahat. Tanong ko, sino po ang nagbayad? Kahit may ideya na ako kung sino yon. Sabi ng cashier ay si Jonel po. Sabay umalis na kami at hindi na namin siya hinintay. Nagtatanong yung anak kong lalaki kung sino raw ba yung lalaki at bakit ganun daw mag-react. Tapos parang kilala ko raw. Ang sabi ko lang sa anak ko basta uwi na tayo. Hanggang sa nagte-text na yung ex ko na magkita raw kami. Humingi siya ng sorry sa lahat ng mga nagawa niya. Ang pinakamalala pa, pumunta siya sa lugar namin. Kinuha pala niya yung record kaya natuntun niya ang lugar namin. Hindi ko siya nireplyan noong nakita ko siya sa kanto. Umikot kami sa kabila para hindi kami magkita. Hanggang sa isang linggo ay 3 beses siyang pumupunta sa bahay para matignan kaming mag-iina. Ang ginawa niya ay nagpapaabot siya ng grocery items sa kapitbahay namin para ibigay sa amin. Tapos sa ilalim ay may pera. Tinanong ni mama ko kasi siya yung nakakuha. Ang sabi ng kapitbahay namin is galing daw sa matangkad na lalaki. So nagtataka yung mama ko kung sino yon. Tapos magte-text sa akin na para yan sa inyo ng anak natin, mga vitamins at gatas. Sabihan mo ako kung kulang pa. Hindi ko na lang siya nare-replyan. Tapos ito pa, nagpapadeliver siya ng mga merienda at nagugulat na lamang kami na may food delivery na nagpupunta sa bahay. Nagtataka ang family ko kung sino ang gumagawa noon. Then, nagtatanong din yung mga kapitbahay namin kasi may lalaki raw na matangkad at tsinito na silip ng silip sa bahay. Minsan, nakamotor pa raw. Natatakot na ako sa ex kong yon. Baka kasi reklamo na siya or pag hinalaan na siya ng masama ng mga kapitbahay namin. Lumipas ang isang araw ay nakita ko na naman yung sasakyan niya. Nandun na naman sa lugar namin. Tapos biglang umalis. Sakto kasi noon ay pupunta ako sa tita ko dahil may kukunin ako na pinatahi ko. Bigla siyang nagpakita at na-corner niya ako. At ang sabi niya sa akin ay mag-usap naman tayo parang awa mo na. Lumuhod siya sa harapan ko at pinilit ko siyang patayuin kaso ang tigas ng ulo niya. Nahiya rin ako sa mga tao na nakakakita sa amin. So ang sabi ko, sige mag-uusap tayo pero wag ngayon. Sabi niya ay kailan? Ang sabi ko naman ay next week ng Sabado doon sa Walter Mart 11 in the morning. Doon ko gusto para matao at bigla siyang nagtatalon sa tuwa na parang bata. Nung nagkita kami sa Walter Mart ay nakaporma siya. Sabi ko ay dito na tayo mag-usap. Ang sabi niya, alam kong wala akong mukhang iaharap sa iyo simula nang iniwanan kita. Aantayin ko kung kailan mo ako mapapatawad. Yan ang exact words na sinabi niya sa akin. Pagkatapos noon ay aalis na dapat ako. Tapos ay bigla siya nagsabi na pwede kitang i-date. May pupuntahan tayo. Saan naman yan? Ang sabi ko. Basta sumama ka na sa akin, ang sabi niya. Ayaw ko noon pero nakikita ko sa mga mata niya na seryoso naman siya at parang wala namang gagawin, so sumama na ako. Nung nasa kotse na kami akala ko ay Tagaytay since malapit na kami doon. Nagtaka ko at ang sabi ko, ba't nasa Bacoor na tayo? Baba na ako. Natakot na kasi ako noon. Ang sagot niya, punta tayo ng UST. Bakit doon ang layo? Protesta ko naman. Pero papadudot wala din akong nagawa sa huli. Nung nandun na kami, biglang nagiba ang pakiramdam ko. Sabi ko, di ko dala ang alumni ID ko.
hindi tayo papasukin dyan at wala akong ID na dala. Ang sabi naman niya, akong bahala sa'yo. Nung nasa school na kami, bigla niya akong dinala sa office kung saan kami unang nagkita. Biglang nag-flashback sa akin yung panahon na yon. Pumunta kami sa Ark of Century dati tapos sa simbahan kasi dati pag-alanganin siya sa exam ay nagdadasal siya doon sa simbahan. Then pumunta kami sa College of Medicine. Sabi niya, dito mo ko pinupuntahan, hindi ba? Then pumunta kami sa College of Education kung saan diin lagi niya akong sinusundo pagkatapos ng class ko. Bigla akong naluha as in. Akala ko dati nalimutan ko na yung mga panahon na yon, kaso'y hindi pa pala. Bigla siyang nagaya na pumunta kami sa registrar. Sabi ko, anong meron? Pagpunta natin, sagot niya. Isa rin tong lugar na to na nagkita tayo, dugtong pa niya. Naalala pa pala niya yon. After noon ay nag-aya siya sa MOA. Sabi niya sa akin ay hindi ba sa MOA yung first date natin? Sabi ko naman ay oo. Nung pumunta kami doon, sabi ko ay mainit pa sa seaside. Sabi niya, magsini muna tayo. Pumayag naman ako. Nung medyo paggabi na, naglakad-lakad kami sa seaside sa bandang dulo. Sabi niya, doon tayo sa pwesto natin noon. Sumunod lamang ako. Noong nandun na kami, sabi niya, dito tayo nag-uusap sa pangarap natin, no? Bigla na lang akong umiyak kasi hindi ko na nakayanan. Bumalik lahat ng mga alaala na masasaya noong kami pa. Ang sabi niya sa akin ay pasensya na kasi naduwag ako. At pasensya na kasi wala akong kwentang tao. Pinabayaan ko kayo. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yon. Sabi ko lang, matagal na panahon na yon. Oo, nagalit ako ng sobra-sobra. Kaso ang Diyos ang naging sandalan ko. Iniyak ko lahat sa Kanya. Nagsumbong ako hanggang sa lumipas ang panahon na pinatawad na kita at nakalimutan ko na yung mga mapapait na mga alaala. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit at umiyak siya. Doon kami nakapag-usap ng maayos at nape-pressure daw siya noong time na yon sa mami niya kasi sobrang laki ng expectation sa kanya. Hinanap naman niya ako doon sa dati naming tirahan sa Makati. Kaso ang sabi doon ay wala na kami. By the way, dati po kaming taga Makati. Nung graduate ako, umalis na kami doon since ipapagawa na ng may-ari yung bahay na tinitirhan namin. Sabi ni Jonel, halos araw-araw daw siyang napunta ron. Hindi daw niya alam kung saan ako hahanapin. Hindi niya ako matawagan sa Facebook at hindi na ako nagre-reply. Nung nag-message na ako, sabi ko, nag-focus na ako sa LET exam. At panganganak ko, 1 year ako na hindi nag-social media kasi nag-move on ako sa mga nangyari. Sabi naman niya 3 years daw niya akong hinahanap kasi hindi daw niya alam kung papaano at kung saan. At ngayon na nakita na niya kami, ayaw na niyang mawala pa kami. Kahit daw dumaan siya sa butas ng karayom, ay gagawin niya. Natanong ko din, nasaan na ang mother niya? Ang sabi niya ay 2018 pa raw namatay dahil may sakit. Nag-open din siya sa akin na magmamigrate daw siya sa Canada at mag-resign na daw siya sa work niya kasi nag-aantay na lang daw siya. Ang sabi ko naman, kagad good for you kasi magandang opportunity doon. Hindi mo ko pipigilan? Usisa niya sa akin. Sabi ko, bakit ko gagawin yun? Future mo nakasalalay doon. Sagot ko. Ikaw na ang future ko. Wala nang dahilan para mag-migrate ako sa Canada. Sagot niya sa akin. May dahilan na daw siya para magstay sa Pilipinas. May pinakita pala siyang picture namin na college pa ako at nasa med school pa siya. Naitago pala niya. Sabi niya sa akin, ngayon 3 na tayo. Pero, kinokorektahan ko siya sa sinabi niya. Hindi tayo 3, 4 tayo. Nakita ko naman ang pagtataka sa mata ni Jonel. Bakit 4? Usisa niya sa akin. Kasi kambal ang anak mo eh. Sagot ko. Pero papadudot laking gulat ko nang bigla siyang napatayo at nagtatalon. Sobrang saya daw niya. Natanong ko kung single siya, sabi niya ay 3 years na siyang single.
Yung ex-girlfriend niya ay sobrang demanding at hindi daw kagandahan ng ugali kaya hiniwalayan daw niya. Sabi naman niya sa akin, ikaw ba? Sagot ko ay hindi na ako nag-boyfriend kasi nag-focus ako sa mga bata. Papadudot gusto niyang makilala yung mga anak namin. Sabi ko lang sa kanya ay paunti-unti muna. Sabi naman niya ay haharap daw siya sa parents ko para mag-sorry. Noong pauwi na kami galing sa MOA mga 9:30 PM na yon ng gabi. Habang nasa kotse kami biglang nagtanong sa akin si Jonel. Ang sabi niya, bakit hindi na kita makontak nung nag-away tayo nung nagbubuntis ka sa anak natin? Tinawagan kita noon kaso hindi na kita matawagan. Nakailang beses kung trinay na tawagan ka kaso wala talaga eh. Tinapon ko na yung SIM card dahil kinalimutan na kita. Sagot ko sa kanya. Pati yung Facebook mo. Hindi na rin sumasagot. Ang sabi niya sa akin. After mangyari yon, hindi ko na ginagamit yung Facebook na yon. At nagagalit kasi yung nanay ko. Saka sinadya ko na hindi open yun. Ayoko makita yung mga pictures natin. Siyempre para mabilis ako makapag-move on at makapagsimula ulit. Saka focus ako sa pagbubuntis ko and sa board exam nung mga panahon na yon. Sambit ko naman sa kanya. Bigla siyang natahimik at may sinabi siya na, alam mo ba, pumunta ako ng graduation mo. Kasama mo yung family mo kaso hindi na ako nagpakita dahil nahihiya ako sa iyo at lalo na sa pamilya mo. Ay, mahiya ka pala. Sabi ko sabay tumawa na ako. Nagtanong din siya bakit biglaan yung lipat namin sa Cavite. Ang sabi ko naman, noong magjowa pa lang tayo, naglilipat na kami talaga kasi pinapalis na kami ng may-ari ng bahay namin dati sa Makati. Kaya yun, wala kang nadatnan at saka matapobre yung may-ari ng bahay kaya dito na lang kami sa Cavite since taga rito naman talaga si Papa. Sagot ko sa kanya. Sa totoo lang ayoko na talagang magkita tayo nung panahon na yon dahil gusto ko nang makalimot. Dugtong ko pa. Pero noong pinag-uusapan namin ni Jonel, nakaramdam ako ng lungkot at ang dami kong what if bigla. At bigla siya ulit nagtanong sa akin tungkol sa anak namin na lalaki. Sabi niya, mahinang resistensya ng anak natin. Sinusumpong pa ba ng asma? Nilalagnat pa ba? Tiningnan ko yung mukha niya at halata naman na nagwo-worry siya sa bata. Sagot ko naman, akala ko talaga is baka dengue. Pabalik-balik ang lagnat nung pumunta kami sa ospital. Nagbigay ng referral tapos tumawag ako para magpa-schedule. Sagot ko sa kanya. Hindi ko naman nakalain na ikaw yung doktor na titingin sa anak ko nung tumawag ako. Binanggit yung pangalan mo ng nakausap ko na staff at saka sa haba ng panahon nakalimutan ko na yung name mo. Iisipin ko ba yun kesa sa anak mo? Sabi ko sa kanya. Pero sa totoo lang naaalala ko yung pangalan niya. Kaso hindi ko na lang pinansin talaga. Kaya nung nandun na at i-check up na nagulat ako at siya pala talaga. By the way, 1/3 Filipino, 1/3 Japanese at 1/3 Palestinian si Jonel. Kaya singkit pero kulay Arabo. Matatangkad din yung mga kapatid noong time na na-meet ko sila nung college. Legal po kami both sides noong time na yon. Samantala nung nakarating na kami sa bahay namin sa may kanto ang sabi niya sa akin ay pwedeng pasilip sa mga bata. Gusto ko silang makita. Saka excited ako kasi hindi ko akalain na kambal sila. At curious ako kung parehas sila ng ugali. Natutulog na yon, saka magkaiba sila ng ugali. Yung babaeng anak mo mahilig sa K-pop, palakaibigan. At yung lalaki naman is introvert, may sariling mundo. At bigla siyang natawa. Sabay sabi na, ano kayang reaksyon nila pag nakita nila ako? Nakangiti siya na reaksyon at nakikita ko na excited talaga siya. Bigla siyang nagsabi rin na, kailan tayo ulit magkikita? Isan ko sa iyo yung schedule ko. Ano bang Facebook mo, add kita? Ayaw ko, saka no need na. Ba't may bibigay yan? Wala naman akong paki sa schedule mo. Sagot ko. Siyempre, baka magselos ka eh. Sabi niya sabay tawa ng malakas.
Ito yung Facebook ko. Search mo, baka sakaling i-add mo ko. Baka ma-miss mo ko eh. Saka walang in a relationship yan ha. Tignan mo pa. Sabay tawa ulit. Tingnan mo rin messenger ko sa Viber ko. Walang laman, puro kaibigan lang. I-chat mo ako para may dahilan na para makipag-chat at video call ako. Sabi niya sa akin. Asa kang i-add kita. Saka busy ako dahil matatapos ng school year. Sagot ko. Oo nga pala. Tuli na ba ang anak kong lalaki? Ako na magtutuli sa kanya. Sabi niya sabay tawa ulit. Hindi pa pero tatanungin ko if gusto niya na magpatuli ngayong bakasyon. Ang sabi ko. At nung buwaba na ako sa kotse niya ay pinalis ko na kagad siya. Baka kasi may makakita sa amin. Butit walang tao gaano. Nung nakababa na ako at palis na ay bigla siyang may sinabi na liligawan kita sa ayaw mo at sa gusto ha. Huwag ka na magpaligaw sa iba. Sabihin mo, may gwapong nanliligaw sa iyo. Sabay tawa ng nakakaasar. Che, asa kang sagutin kita. Sabi ko ng pabiro. Sa kabilang banda noong nakaraan ay tumawag siya sa number ko at nangungulit na ibigay ko raw yung bank account ko para magpapadala siya ng pera sa amin. Ang sagot ko naman ay kaya ko naman silang suportahan kasi nagawa ko naman ng mag-isa. Sa sobrang pangungulit niya para hindi na tawag ng tawag ay binigay ko na lang. At nagsabi rin siya sa akin na mag-open siya ng account para sa pag-aaral ng mga bata at insurance na rin para sa kanila. Sinabi rin niya sa akin na ganado siyang magtrabaho dahil may umaasa na raw sa kanya at wala nang dahilan para mag-feeling binata na siya. Ayaw na rin niyang mag-migrate sa Canada kasi nandito raw kami at wala naman daw akong balak tumira sa ibang bansa kaya dito na lang daw siya. Sa totoo lang ay masaya ako dahil dati ipinagdarasal ko to na someday ay mabubuo yung pamilya namin. Kasi nahihirapan na rin ako dahil tanong sila ng tanong if may tatay raw ba sila. Sa ngayon ay nag-uusap kami ni Junel paano ko siya mapapakilala ng maayos. At syempre sa magulang ko dahil gusto niyang maging maayos na yung pamilya namin. At para na rin daw matuwid niya ang mga pagkakamali niya before. Ang sabi rin niya sa akin na kaya raw siya kinakarma sa past relationship niya dahil sa ginawa niya sa amin na pag-iwan. Sa totoo lang, ang dami niyang plano sa amin na mag-iina. Kaso'y naguguluhan ako kung makikipagbalikan ako. Ang sabi lang ng parents ko dati kung makakapag-asawa ba raw ako since nasa tamang edad na ako. Ang sa kanila lang ay maging maayos at tanggap ang anak ko. Kaso hindi ko pa nasasabi na nagkakausap na kami ng ex ko. Mabait ang parents ko. Siya nga pala pastor kasi ang tatay ko at ang nanay ko naman at mga kapatid is may katungkulan sa simbahan. Isa po kaming Baptist. Kaya alam kong magiging maayos naman if magkakausap sila sa side ko. Ang kinakatakot ko is paano naman sa side ni Junel if tatanggapin ba ang mga anak ko. Willing naman akong ipa-DNA yung kambal if ever. Sinabi ko rin ang concern na yon kay Junel pero ginarantiyan niya na matatanggap daw ng pamilya niya ang mga kambal. Samantala kinabukasan ay nagulat ako kasi may nagpapadala ng pagkain. Dinala ng guard sa faculty at tinanong ko yung guard kung sino ang nagbigay. Ang sabi lang niya is yung manliligaw ko raw. Pinadescribe ko yung itsura. Ang sabi lang niya ay matangkad na singkit at yun na nga, inaasar na ako ng co-teachers ko. Since never naman akong nagpaligaw talaga. Nagtataka rin ako paano niya nalaman yung school na pinapasukan ko. Mga bandang 5 PM habang ako ay abala ay biglang tumawag si Junel. Nag-aayang makipagkita sa akin. Ang sabi ko hindi pwede kasi may gagawin pa akong forms dahil magsasara na ang klase. At hanggang next week na lamang ang pasok. Ang sagot lang niya sa akin ay importante. Bigla akong nakaramdam ng kaba sa dibdib ko kasi alam ko pag may mga ganong salita niya ay may importante ngang sasabihin. Sabi ko na lang sige pagkatapos ng klase ko. Ang sagot lang niya is aantayin kita sa kanto ng work mo.
At nung uwian ay nakita ko nga siya doon. Tapos ang laki pa ng ngiti niya sa akin. Ang sabi ko ay paano mo nalaman yung trabaho ko? Ang sagot lang niya ay sinundan kita. Nung nasa kotse na kami ang sabi ko, ano bang sasabihin mo? Sagot niya ay sinabi ko na sa daddy ko at sa dalawang kapatid ko yung tungkol sa inyo ng mga bata. Gusto nilang makita. Papadudot hindi ako makapag-react. Bigla siyang nagsabi na hindi naman nila kukunin. Gusto lang nila talagang makita. Uuwi yung ate ko at si daddy ngayon buwan galing Canada. Aayusin yung properties dito. Ang sagot ko lang, hindi ko nga masabi sa anak mo yung tungkol sa'yo. Mahirap naman kapag biglaan, sagot ko. Bigyan mo ko ng panahon kasi hindi agad-agad yan. Kasi yung bunso natin na lalaki ay kapatid ko ang tinuring nilang tatay. Dagdag ko. Sagot lang niya ay hanggang kailan mo ako itatago. Hindi naman pwedeng ganito lang tayo. Nagpababa na ako sa kotse. Sabi ko'y uuwi na ako. Tapos itong si Doc, hinabol pa ako. Nakita tuloy kami ng isang kapatid kong babae. By the way, 3 kasi kaming magkakapatid at panganay ako. Nakita siya ng kapatid ko at lumapit sa amin sabay tanong na ate, hindi ba si ano yan? Kailan pa kayo nag-uusap niyan? Sagot ko. Saka ko na ipapaliwanag. Tapos nag-hi si Jonel sa kapatid kong babae. Manliligaw pala ako ng ate mo. Dagdag pa nito. Napangiti naman ang kapatid ko tapos sabi lang niya ay sige kuya. Sabay-sabay na tayong pumunta sa bahay. Noong papunta na kami sa bahay, kinabahan ako ng sobra. Yung kabog ng dibdib ko ay parang sasabog. Nung nandun na kami sa bahay ay hindi siya nakilala ng magulang ko. At yung anak kong babae naman ay biglang lumapit sa amin at nagmano at nagtanong din kung sino siya. Sabi ko ay kaibigan ko anak. Kinausap naman siya ng magulang ko at kinausap siya ni Papa. Naniligaw ka ba sa anak ko? Sagot niya ay opo. Tapos yung anak kong lalaki ay biglang pumasok ng bahay galing sa pakikipaglaro. Tapos biglang sinabi na mama, hindi ba yan yung doktor na pinuntahan natin? Magkakilala po kayo? Kinakabahan ako sa nangyayari, parang gusto ko nang magpakain sa lupa. At ayon, pinalabas ko muna sila ng bahay kasama yung kapatid kong babae. At doon ako simulang umiyak. Sinabi ko sa parents ko na siya yung ex-boyfriend ko nung college ako at siya ang tatay ng anak ko. Humingi ako ng sorry sa magulang ko at niyakap lang ako ng nanay ko at ang sabi lang niya ay hayaan mo na. Humingi ng sorry si Jonel at nagpaliwanag kung bakit nangyari yung mga past issues. Ang sabi lang niya sa magulang ko ay willing siyang makipagbalikan sa akin. At sagot lang ng tatay ko is pinatawad na kita anak. Mahirap magtanim ng galit sa puso. Hindi ka makakausad. Sabi lang nila sa amin kung kami talaga sa huli ay ibibigay naman ni Lord yon. Siguro ay eto na yung time na yon at matured na kami at hindi na bata. May mga pagkakamali tayo na pwede nating ituwid at ayusin. Sabi ni Papa sa amin kaya napayak ako ng sobra. Hindi ko akalain na ganon yung sasabihin ni Papa. Sabi lang ni Mama magdasal kami at humingi ng sign. Nawala yung kaba noong sinabi nila yan sa amin. Pinapasok nila yung dalawa since gabi na nga. Yung anak kong babae nagsasabi na, ano mo yan mama? Kamukha niya yung napapanood ko sa video sa Facebook, singkit din. Tapos bumubulong si Jonel. Kamukha ko rin pala siya. Ba't walang takuha sa'yo, konti lang? Inaasar pa ako. Sabi ng nanay ko kay Jonel is dito siya magbakasyon para makapag-bonding sa mga bata. Sagot lang niya is, sige po mama. Tapos natatawa pa siya. Yung anak kong lalaki hindi siya kinikibo gaano at nahihiya pag nilalapitan siya ni Doc. Namumulang mukha niya. Yung anak ko namang babae, sabi ba naman, crush kita, sabay tawa. Tinanong pa si Jonel kung sa bahay matutulog. Sabi lang ni Jonel, next week anak, dito ko matutulog sa inyo. Sa ngayon papadudot dito sa amin natutulog si Jonel since medyo malapit ang Cavite sa Las Piñas kung saan siya nag-work as doctor. Last week po kasi is tinatanong ko siya if pupunta siya sa recognition ni Kambal. Pumayag naman siya.
Kaso isasaglit lang siya dahil sa work. Ang sabi niya sa akin, first time niyang a-attend ng recognition. Tapos sabi ko, bakit nung bata ka ba, sino ba ang uma-attend sa'yo? Sabi niya, mami and daddy ko. Pero mas excited daw siya ngayon. Sabi niya, ano bang oras ang recognition? Sabi ko naman ay 9 a.m. pa naman, so dapat ay mga 8:30 ay nandun ka na. Manggagaling ka pa sa Laguna. Taga Laguna po kasi siya, so malayo talaga. Kaya sabi niya sa akin, kaya yan, mag-a-alarm ako. Nung malapit na ang recognition ni Kambal, 8:45 na ay wala pa siya. So saktong hindi pa naman tinatawag sila Kambal. Tapos bigla siyang dumating, nakapang doktor pa, kakamadali siguro. Traffic daw kasi bandang Dasmariñas, kaya ayun, natagalan. At buti naman at nakaabot pa siya. Tapos sabi ko, ikaw nang umakyat sa stage. Sagot naman niya, paano ka? Sabi ko, ilang taon na akong umaakyat. Ikaw naman para maiba. Ayun na nga, siya ang umakyat kinakambal tapos yung reaksyon nilang dalawa, bakit daw si Doc ang sasama? Sabi ko, anak, sasamahan kayo ni Papa ninyo. Tapos yung anak kong babae, sabi ba naman ay mama, papa namin si Tito Crush. Tapos sabi ko ay akyat na kayo. So ayun nga, umakyat siya ng 2 beses. By the way, magkaklase ang mga anak ko, parehas silang may award. Tapos yung mga co-teacher ko ay nakatingin lang. Wala rin naman akong pakialam kung magmarites sila sa amin. Then, nagpicture kami. Si Jonel abay proud papa para sa mga anak niya. First time daw niyang umakyat. Sabi ko next time ulit. Umalis din kaagad si Jonel after matawag ang name nila Kambal. Tapos ay nagtanong pa sa dalawa kung ano ang gusto nilang pasalubong sa pag-uwi. Sagot naman nila ice cream daw yung madami. Mahilig kasi sila sa ice cream actually. Nauuna na sila Kambal sa bahay while ako is nasa school pa. Since may pasok pa naman last day. Noong nasa bahay na ako, sabi ko ay doon sa mama ko na kaninong mga bag at gamit niyan. Sabi ni mama ay kay Doc yan. Dumaan daw kaninang umaga. Tapos itong anak kong babae, tanong ng tanong kung totoo ba na papa nila si Doc. Sabi ko'y oo, papa niyo yon. Tanungin niyo siya pagpunta niya rito. Tapos sabi ba naman niya, puntahan daw namin sa work. Then yung dalawa nakaabang sa pintuan. Anong oras darating yung papa nila? 11 p.m. na ng gabi ay wala pa si Doc tapos yung dalawa ay nakaabang pa rin sa pintuan. Tinry kong tawagan si Jonel pero hindi sumasagot. Bandang 12:00 nakauwi si Jonel. Nakatulog yung dalawa sa kakaantay sa kanya. Sabi ko pag uwi niya, uy ginabi ka na. Sabi niya marami raw work, saka naghanap pa raw siya ng ice cream. Nahirapan daw siya kasi mga sarado na ang store. Yung lugar kasi namin is maagang nagsasara ang mga tindahan. Kaya bumili pa raw siya sa bayan. Tapos hinanap yung dalawa, sabi ko ay natulog na, kanina pang hinihintay ka. Nagtanong din siya saan siya matutulog. Sabi ko doon sa isang kwarto. Hindi kasi kami pwedeng magtabi pa. Nakakaloka lang kasi sanay akong makita sa loob ng bahay yung tatay at kapatid kong lalaki na nakasando. Tapos nakakapanibago lang kasi dumagdag pa si Jonel. Halatang nagji-gym din siya, kaya pala nagtanong if may gym daw ba dito malapit sa amin. Halata naman sa pangangatawan niya. Kinaumagahan yung dalawa ay nagtanong if nandito na si papa nila. Sabi naman ni mama natutulog pa. Abay tuwang-tuwa yung babae. Pagising ng papa niya ay yapos ng yapos. Tinanong kung totoo raw ba na papa nila si Jonel. Yung anak ko namang lalaki ay nonchalant lang. Yung isa ay maligalig. Kinausap nila si Jonel. From now on papa na ang tawag sa kanya. Hindi na Tito Crush or kuya. Kuya kasi ang tawag sa kanya nung anak kong lalaki. Tapos sabi naman ng kapatid kong lalaki ay hindi na kayo magsasabi ng sana all may papa. By the way, kinausap din pala siya ng kapatid kong lalaki at ng tatay ko ng masinsinan noong last time na nandito siya sa bahay. Regarding kinakambal, pinakinggan ko na lang na mag-explain si Jonel paano siya naging papa nila. Sa ngayon ay inuunti-unti pa rin naming i-explain sa kanila since hindi nga maganda yung past. Sabi lang ni Jonel ay sabihin na lang ulit kapag medyo nag-mature na sila.
Sa ngayon ay masyadong sensitive pa, tapos yung anak kong babae, sasama daw siya sa ospital para makita raw niya yung work ng papa niya. Yung isa naman ay nahihiya pa. Sa ngayon ay nag-a-adjust pa sila na tawaging papa si Jonel. Nakakatuwa rin kasi yung picture nila ay pinakita raw ni Jonel sa family niya. Yung anak kong babae masyadong clingy sa papa niya. Maya't maya yung tawag sa messenger. Laging magka-video call pag may time si Jonel, tapos lagi silang nakaabang sa pinto sa gabi. Nakikita ko naman yung saya ng mga bata kapag umuuwi yung papa nila. Pati sa pagtulog doon natutulog sa kwarto. Siyempre doon siya sa ibaba. Sa ngayon ay na-open up ni Jonel yung surname ng kambal. Gusto sana niya na isunod na sa surname niya. Nagtatanong din siya if balak ko bang magpakasal sa kanya at bumukod na. Do mabilis if agad-agad. Ang sabi ko lang sa kanya pag okay na ang lahat. Sa ngayon ay wina-workout namin yung sa mga bata. Yung relasyon niya kinakambal. Kaya pag maaga siyang nakakauwi ay ginagala niya kami. Kasi yung anak kong babae dikit ng dikit sa kanya. Parang ayaw humiwalay. Tinatanong niya yung lalaki, kamukha raw niya pero ang ugali ay sa akin. Sa ngayon, eto muna yung update ko sa inyo. Happy naman kami sa current setup namin. Kung isang araw ay mag-decide kaming i-upgrade po ito ay ikikwento namin sa inyo sa susunod. Papadudot masaya ako kasi nakakasama ko si Jonel at nakakasama siya sa mga anak ko. Para kaming one happy family. Label na lang talaga ang kulang. Pero papadudot, hindi naman ako nagmamadali dahil alam kong magiging mas happy kami as couple in God's perfect time. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Naz. Maraming salamat sa inyo, Naz, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Tama ka sa sinabi mong huwag magmamadali sa pag-ibig dahil kusang darating yan sa inyo in God's perfect time. Kapag pinaubayan natin sa Diyos, ang lahat ay magiging maganda ang resulta ng iyong buhay pag-ibig. Kaya para sa inyo, Naz at Jonel, good luck at sana'y dumating na ang tamang panahon para sa inyong pagmamahalan. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. At binabati ko rin ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Janine. 24 years old at taga Antipolo. Matagal niyo na po akong tagapakinig na madalas kong pinapakinggan tuwing gabi sa inyong channel. Night shift kasi ang kasalukuyan kong pinapasukang trabaho. Kaya talaga namang gising ako sa gabi. Saka marami rin po akong natututunan sa mga storyang ine-ere ninyo, lalo na pagdating sa buhay. Kaya naman heto sumulat na rin po ako. Naniniwala kasi ako nakapupulutan din ng maraming aral ang kwento ko. Papa Dudut, adopted child ako. Hindi na nag-asawa ang nakagisnang kong nanay at wala rin akong mga kapatid. Ang sabi nila, maswerte daw ako dahil kinupkup ako ng isang kagaya ni mama kasi masipag siyang magtrabaho. Naibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ko at napag-aaral niya ako noon sa magandang eskwelahan mula elementary hanggang high school. Kaya lang may isang parte ng ugali ni mama na hindi ko nagustuhan, Papa Dudut. Lumaki kasi akong madalas niyang pagbuhatan ng kamay. Mabait siya sa akin kapag may ibang tao. Pero pagdating sa loob ng bahay ay minamaltrato na niya ako. Marami rin siyang ipinagbabawal sa akin. Siya ang nagsasabi at namimili ng mga pwede kong kaibiganin. At pag may utos siya na hindi ko nasunod, siguradong malamang sermon at bugbog ang aabutin ko. Tapos hindi lang yon. Marami pa akong maririnig na mga masasakit na salita at panunumbat mula sa kanya. Kagaya na lamang ng minsang ihatid ako pa uwi ng kaklase kong si Jeric sa bahay namin. Dahil gabi nang natapos ang ginawa naming project noon. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Bungad na tanong kaagad ni mama nang makapasok ako ng bahay. Ma,
Nag-group activity po kasi kami sa bahay po ng kaklase ko. Medyo kinakabahang sagot ko. Nagsasabi naman ako ng totoo ng mga oras na yon, Papa Dudut, pero sadyang natatakot lang ako sa pananalita ni Mama. So inabot ka ng gabi nang hindi ka man lang nakaalalang mag-text o mag-chat sa akin para mag-update kung nasaan ka ba? Kung anong oras ka makakauwi at sinong mga kasama mo? Tama? Hindi ka na nahiya sa akin na pinag-aaral kita tapos ay makikipaglandian ka lang pala? Ramdam na ramdam ko ang pigil na galit sa boses ni Mama. Ma, ano pong nakikipaglandian? Hindi po ako nakikipaglandian, Ma. Pinutol ng malakas na sampal ni Mama ang gagawin ko sanang pagpapaliwanag. Wala ka nang hiya, sinungalin ka pa. Huwag mo nga akong pinaglololoko kasi kitang-kita ko kayo ng lalaking kasama mo kanina. Naglalandian kayo habang hinahatid ka pa niya pa uwi. Kaya huwag mo akong pinapaikot, Janine. Magsabi ka lang. Kung puro paglalandi lang ang gusto mong atupagin sa buhay mo, hindi yung sinasayang mo lang ang pera at pagod ko sa pagpapaaral sa'yo. Bulyaw niya sa akin. Mama, wala naman po kaming ginagawang masama ni Jeric. Mali po yung iniisip ninyo. Magkaibigan lang po kami. Nanginginig sa takot na paliwanag ko. Wala akong pakialam kung anumang meron kayong dalawa. Basta huwag na huwag ko lang malalamang nakikiusap o nakikipagkita ka pa kay Jeric na yun, ha? Naintindihan mo? Pasigaw na tanong ni Mama. Opo, Ma. Hindi na po mauulit. Kaagad kong sagot. Alam mo naman ang mangyayari kapag sumuway ka pa sa akin, di ba? Pahihintuin na lang kita ng pag-aaral at pagtatrabahuhin mo ang tirahan at ipapalamon mo sa sarili mo. Maliwanag ba, Janine? Maliwanag ba siya? Muli ay pasigaw niyang tanong. Opo, Mama. Tanging nasagot ko na lamang noon. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Lahat pa naman ang ayoko yung mga taong hindi marunong makinig at sumunod. Hindi ka magbo-boyfriend. Magtatapos ka ng pag-aaral at tutulungan mo kung bayaran lahat ng nagastos ko para lang maging abogada ka. Yan ang tandaan mo, Janine. Pagpapaalala niya sa akin bago niya ako pinayagan na pumasok sa loob ng kwarto. Papa Dudut, ganon lagi ang senaryo naming dalawa ni Mama. Senior high school na ako noon pero kung itrato ako ni Mama, parang batang paslit na hindi alam ang ginagawa. Habang tumatagal, lalo lang lumalala ang hindi magandang trato niya sa akin. Mula doong gabing yon ay limitado na ang pagsuporta niya sa pag-aaral ko. Tapos kapag nanghihingi ako ng baon o pang project, makakatikim muna ako ng panunumbat at pananakit bago niya ako bigyan. Pakaramdam ko noon, Papa Dudut, ay hindi ko hawak ang buhay ko. Parang lahat ng galaw ko ay kontrolado na ni Mama. Para akong magkakasakit sa puso, kakakimkim ng sama ng loob ko sa kanya. At natagalan ko pa yon ng halos 2 taon. Pero pagkatapos noon ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na gawin ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin, Papa Dudut. At yon ay ang umalis sa poder ni Mama. Naglayas ako hindi lang dahil sa ayoko na ng trato niya sa akin. Umalis ako para matutong mamuhay sa sarili kong pamamaraan. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng ibang tao sa akin. Ang mahalaga lang sa akin noon ay maranasan ko kung paano tumayo sa sarili kong mga paa. Nang maglayas ako noon ay si Ate Tricia kaagad ang naalala ko na puntahan at hinga ng tulong. Kasamahan ko siya sa choir sa simbahan at hindi naman siya nagdalawang isip na tulungan ako. Sakto raw ang extra na kwarto sa bahay nila para sa akin. At ang maganda pa doon ay hindi niya raw ako sisingilin sa upa. Basta kapag nakahanap na raw ako ng maayos na trabaho ay bahala na raw ako na mag-share sa mga gastusin nila sa bahay. Basta palagi ko raw i-priority ang panggastos para sa pagpapaaral sa sarili ko. Han, si Janine nga pala.
Siya yung sinasabi ko sa'yo na nakasama ko sa choir dati. Janine, eto naman ang asawa kong si Ray. Pakilala ni Ate Tricia sa asawa niyang kakapasok lang noon sa bahay. Hi po Kuya Ray. Medyo nahihiyang bati ko dahil yun ang unang pagkakataon na nakilala ko si Kuya Ray. Hi din Janine. Oh, bawal mahiya dito, okay? Siya nga pala, nabanggit sa akin ni Ate Tricia mo na naghahanap ka raw ng trabaho. Tanong naman ni Kuya Ray. Opo kuya, gusto ko pong magtrabaho muna para makapag-ipon at may pagpatuloy ko po ang pag-aaral ko. Kaagad na sagot ko. Naku, tamang-tama. Sigurado akong matutuwa ka sa sasabihin ko. Alam mo ba na may job opening sa company namin? Kailangan namin ng admin assistant sa office. Kahit undergraduate, tumatanggap sila. Basta marunong sa office works, mabait at masipag. Sakto pala sa iyo Janine. Pasok ka na kaagad doon. Naku, kung ako sa iyo magpasa ka na kaagad ng resume. Baka mamaya maunahan ka pa ng iba. Ang sabi naman ni Ate Tricia. Sige po, mamayang gabi asikasuhin ko na po kaagad ng resume ko. Natutuwang sagot ko naman sa kanila. May iba nga pala ako Janine. Alam ba ng nanay-nanayan mo na dito ka sa amin nakatira? Tanong ni Kuya Ray. Ang totoo niyan wala po siyang alam kung nasaan ako. Siya na rin po kasi nagsabi na mas pipiliin na lang niya na umalis ako o mawala na lamang ako sa poder niya. Kesa raw na binibigyan ko siya ng sakit ng ulo. Sobra na raw po akong pabigat sa buhay niya. Malungkot na sagot ko. Pero Janine, mas okay sana kung ipapaalam mo rin sa kanya kung nasan ka. Malay mo naman nadala lang siya ng emosyon niya kaya siya nakapagbitaw ng masasakit na salita sa iyo. Nanay mo pa rin siya kahit na anong mangyari. Ang payo naman ni Ate Tricia. Magsasabi rin po ako sa kanya pero hindi pa po sa ngayon. Palilipasin ko na po muna siguro ang lahat. Tipid na sagot ko. Papadudot sa kabila ng lahat ng naranasan ko. Nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos dahil tuwing magkakaroon ako ng mga alanganing sitwasyon, laging may mga mabubuting tao na tumutulong sa akin. Isa na nga ron si Ate Tricia at ang asawa niyang si Kuya Ray. Ibang-ibang ugali nila kay mama. Hindi nila ako sinasaktan. Hindi nila isinusumbat sa akin ang mga naitulong nila. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko kung paano ang totoong pag-aalaga ng isang magulang o pamilya. Kaya lalo pa akong na-motivate na ayusin ang buhay ko, Papa Dudut. Sinikap kong hindi maging pabigat kina Ate Tricia at kay Kuya Ray. Nagsipag ako sa trabahong napasukan ko sa kumpanya nila Kuya Ray. Bumuulit ako ng bagong pangarap para sa sarili ko. Doon ko na-realize na ang sarap pala sa pakiramdam na may mga taong nakaka-appreciate ng totoong halaga mo. Yung imbes na maliitin ka, sila pa mismo ang magtutulak sa iyo para abutin ang mga pangarap mo. Papadudot naging maayos naman ako sa trabahong pinasukan ko. Palagi akong napupuri ng mga boss ko at mabilis rin akong naregular. Ilang buwan pa nga lang ako noon sa trabaho nang sinabihan ako ng boss ko na baka raw ma-promote ako kagad dahil sa sipag ko sa pagtatrabaho. Kaya naman nang minsang makatanggap ako ng bonus ay naisipan kong ilibre sa isang kilalang restaurant sina Kuya Ray at Ate Tricia. Nagtataka pa sila noon dahil walang espesyal na okasyon at walang may birthday sa aming tatlo. Kinuwento ko naman sa kanila ang dahilan kung bakit ko sila niyayang kumain sa labas. At tuwang-tuwa sila sa mga sinabi ko tungkol sa trabaho ko. Nangako rin ako sa kanila na basta makaipon ako ng para sa pag-aaral ko at makapagtapos ay susuklian ko ang lahat ng naitulong nila sa akin. Sumagot naman si Ate Tricia na hindi nila ako sisingilin ni Kuya Ray at masaya na raw sila. Natutulungan nila ako at nakikita nila na sinusubukan ko talagang magsumika para sa sarili ko. Grabe Janine, ang ganda naman itong regalo mo na couple watch sa amin ni Ray. Sambit naman ni Ate Tricia nang mabuksan ng inabot kong regalo sa kanilang dalawa. Oo nga Janine,
At branded pa talaga ang singit naman ni Kuya Ray. Isukat niyo na po kasi gusto kong makita na suot ninyo mga yan. Excited na sabi ko sa kanila. Kagad naman nilang sinuot ang relo na ibinigay ko at ipinakita sa akin yon. Naku, tingnan mo, bagay na bagay talaga sa kamay ko. Natutuwang sabi naman ni Ate Trish. Ang galing talagang pumili nitong si Janine. Kahit sa akin din saktong-sakto masaya ring wika ni Kuya Ray. Buti naman po't nagustuhan ninyo. Natagalan din po ako sa pagpili ng mga yan. Sagot ko naman. Nagtanong-tanong pa ako sa mga kasamahan ko sa trabaho kung ano kaya ang magandang relo na pwede kong ibigay kina Ate Trisha at kay Kuya Ray. Kaya naman natuwa talaga ako, Papa Dudut, nang maramdaman ko na nagustuhan talaga nila ang mga regalo ko. Janine, salamat at nag-abala ka pa talaga sa amin ha. Sobra kaming natuwa ng Kuya Ray mo sa mga regalong to. Siya nga pala, mahigit kalahating taong ka lang nakatira sa amin at nagtatrabaho. Hindi ka man lang ba kinokontak o kinakausap ng nanay mo? May pag-aalalang tanong ni Ate Trisha. Hindi po Wala rin po akong balita sa kanya. Malungkot na sagot ko. Pero sinubukan mo man lang ba na i-text or tawagan siya kahit minsan? Alam mo na, para maipalam man lang sa kanya na nasa mabuti kang kalagayan. O kaya bisitahin mo man lang siya. Malay mo, hinihintay ka lang pala niyang umuwi. Ang sabi naman ni Kuya Ray. Hindi na po ako uuwi. Bigla ay seryosong sagot ko na nagpatahimik sa kanilang dalawa. Malalim akong bumuntong hininga bago muling nagsalita, Papa Dudut. Ate Trisha, Kuya Ray, kayo na po yung mas tinuring kong pamilya. Opo, malaki pa rin ang utang na loob ko kay mama kasi kinupkup niya ako. Binihisan, pinakain at pinag-aral pero sa inyo ko lang po naramdaman yung totoong pagmamahal at pag-aalaga na matagal ko nang hinahanap. Kaya hindi na po ako uuwi. Kayo na po ang tahanan ko. Muling sabi ko sa kanila bago ko sila binigyan ng simpleng ngiti. Papadudot, mula nang nakitira ako kina Ate Trisha at kay Kuya Ray, wala na akong balita pa tungkol kay mama. Kahit naman hindi naging maganda ang napagsamahan namin ay malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya. Ang totoo niya ay may mga times na nami-miss ko talaga si mama. Yung tipong hindi ko na naaalala yung mga masasakit na nagawa niya sa akin. Parang ang naiwan na lamang ay yung mga memories na magpapatunay na kahit papaano, kahit na hindi maayos na pamamaraan ay minahal at pinahalagahan ako ni mama. Kaya naman may isang beses na sinubukan ko siyang bisitahin. Kaso nga lang, Papa Dudut, hindi pa rin naging maganda ang pagkikita naming ulit ni mama. Para siyang nag-aapoy sa galit noong nakaharap niya ako. Wala akong nakitang kahit na anong bahid ng pag-aalala sa mga mata niya para sa akin. Wala siyang ibang bukang bibig kung hindi ang lahat ng mga nasayang na pera niya dahil sa pagpapalaki niya sa akin. Magmula noon ay hindi na ako nagpakita pa sa kanya, Papa Dudut. Sinabi ko rin sa sarili ko na sina Ate Trisha at Kuya Ray na talaga ang ituturing kong totoong pamilya. Papa Dudut, lumipas pa ang ilang buwan. Ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho para makapag-ipon at makatulong kina Ate Trisha at kay Kuya Ray. Masasabi kong sa punto ng buhay kong ito, mas matatag na ako. Mas kaya ko nang harapin ang mga pagsubok na ibabato sa akin. Mas buo na ang loob ko. Kaya lang, bakit ganon ang buhay, Papa Dudut? Parang kung kailan unti-unti nang nagiging okay ang lahat. Saka naman may darating na mga pagbabago. Yung parang biglang hindi ka na magiging komportable sa isang lugar o sa mga taong nakakasama mo. May mga pagkakataon kasi, Papa Dudut, na nag-iiba na lang bigla yung pakikitungo sa akin ng mga tao sa paligid ko. At unang beses na napatunayan ko yon ay yung time na binisita ko ang isang matagal ko ng kaibigan na si Jeric.
Masaya kaming nagkwekwentuhan sa umpisa hanggang sa magtapat na siya sa akin ng nararamdaman niya. Matagal niya na raw akong gusto kaya naman nang magka-chat nga kami sa Facebook at nalaman niya na malapit lang ang tinutuluyan kong bahay sa kanila ay hindi na siya nag-atubili na puntahan ako. Kaya lang ng mga oras na yon ay hindi pa ako handa na pumasok sa isang relasyon. Ramdam ko naman na naiintindihan ni Jeric ang sagot ko sa kanya. Nagsimula lang talagang gumulo ang lahat sa biglang pagdating ni Kuya Ray sa bahay. Sana maintindihan mo ko, Jeric. Ayoko lang talaga maging unfair sa iyo at gumawa ng isang bagay na alam kong mapipilitan lamang ako kasi hindi pa talaga ako handa. Ang sabi ko kay Jeric. Anong nangyayari dito? Janine, sino tong lalaking to? At anong sinasabi mong napipilitan ka lang? Anong pinipilit sa iyo ng lalaking to? Pareho kaming napalingon ni Jeric sa biglang pagdating ni Kuya Ray. Sunod-sunod kaagad ang mga tanong niya at parabang galit siya habang nagsasalita. Kuya Ray, si Jeric po, kaibigan ko. Pero hindi ko na natapos pa ang sinasabi ko dahil bigla na lang nilapitan ni Kuya Ray si Jeric na akmang susuntukin na kaagad ko namang napigilan. Hoy ikaw ha? Binabastos mo ba tong si Janine? Pagalit na tanong ni Kuya Ray. Sir, hindi po. Dinadalaw ko lang po siya sa bahay ninyo. Wala po akong ginagawang masama sa kanya. Nanginginig na boses na sagot ni Jeric. Tama po si Jeric, Kuya Ray. Kaibigan ko po siya at mabuti siyang tao. Ang singit ko naman. Paano ka nakakasiguro? Malay mo ba kung may iba na palang balak sa'yo ang lokong yan? Lalo na at wala kang ibang kasama dito sa bahay. Galit pa rin ang sabi ni Kuya Ray. Kuya Ray, sorry po. Nahiya na rin ako ng mga oras na yon dahil alam kong may mali rin ako sa ginawa ko. Hindi ako dapat nagpapasok ng bisita nang hindi nagpapaalam kina Kuya Ray at Ate Tricia. Janine, para ka naming kapatid ni Tricia. Pinoprotektahan lang kita dahil ayokong may mangyaring masama sa'yo hanggat nasa poder ka namin. Kaya sana sa susunod, wag ka magpapapasok na kahit sinong lalaki dito, lalo't mag-isa ka lamang dito. Maliwanag ba? Tanong ni Kuya Ray. Opo kuya, pasensya na po. Bumaling na ang tingin ko kay Jeric bago ko siya kinausap. Jeric, sige na. Umuwi ka na muna. Sa ibang araw na lang tayong magkita. Pasensya ka na. Papa Dudut, hindi ko inaasahan ang pangyayari na yon. Naiintindihan ko bilang nakikitira lamang ako kina Ate Tricia at kay Kuya Ray na hindi ako dapat nagpapatuloy ng kung sino-sino lalo na't wala sila sa bahay. Naiintindihan ko rin na concern lang sa akin si Kuya Ray. Nalalabuan lang talaga ako sa part na muntik na niyang masaktan si Jeric. Nagulat talaga ako, Papa Dudut, at doon din ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba kay Kuya Ray. Parang bigla akong nailang sa kanya. Doon ko rin kasi unang napansin na napapadalas na yung pagiging sobrang maalalahanin niya sa akin. At minsan, Papa Dudut, sa sobrang concern niya, iba na ang dating sa akin noon. Yung tipong naiilang na rin akong kausapin siya. Pero dahil ayokong mag-isip ng kung ano-ano at ayokong mahalata ni Ate Tricia na naiilang ako sa asawa niya, pilit ko na lamang binaliwala yung mga napapansin kong kakaiba para hindi na maging issue pa noon. Papa Dudut, nagpatuloy ang mga kakaiba kong napapansin kay Kuya Ray. Hanggang isang gabi na nagliligpit ako ng pinagkainan namin, ay nagkayayaan silang dalawa na uminom ng alak sa may sala ng bahay. Niyaya rin nila ako pero tumanggi ako dahil hindi naman ako umiinom talaga. Kaya lang nang lapitan ako ni Kuya Ray sa may lababo at bulungan na samahan ko na sila, ay hindi na ako nakatanggi pa. Para kasing may halong pananakot na ang bulong niya. Plano ko lang din na mamulutan ng gabi na yon para kapag nalasing silang dalawa ay may aalalay sa kanila. Kaya lang binigyan ako ni Ate Tricia ng bote ng alak at hindi na ako nakatanggi na ininom yon. Nang una ay patikim-tikim lang talaga ang ginagawa ko.
Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakakarami na rin pala ako ng inom at nagagawa ko na silang sabayan. Hanggang sa tuluyan na nga kaming malasing na tatlo. Nagising ako ng madaling araw na parang nadudungal. Mag-isa na lamang ako doon at nasa kwarto na sina Kuya Ray at Ate Tricia. Bumangon ako mula sa pagkakahiga sa sofa at pumasok ng banyo bago doon na nga ako nasuka. Grabe, ang sakit ng tiyan at ulo ko. Hindi na talaga ako uulit ng pag-inom ng alak. Bulong ko nang makalabas ako ng banyo. Papasok na dapat ako sa sarili kong kwarto nang biglang may yumakap sa may likuran ko. Shh! Huwag kang maingay, Janine. Hindi ko nakikita kung sino yon pero sigurado ako na boses yon ni Kuya Ray. Kuya Ray? Bakit po? Kinakabahang tanong ko. Sabi nang huwag kang maingay, di ba? Basta mabilis lang tong gagawin ko. Sigurado mag-i-enjoy ka. Mahina pa siyang humagikhik habang ang kamay niya ay namamasyal na sa buong katawan ko. Hinalik-halikan niya rin ako sa bato ko at sinimulang hubarin ang suot kong damit. Kuya Ray? Kuya, nakikiusap po ako na huwag niyo pong gawin sa akin to. Naiiyak kong pakiusap sa kanya na patuloy lang sa paghalik-halik sa bato ko. Shh! Huwag ka nang umiyak. Sigurado ako na magugustuhan mo talaga tong gagawin natin. Dapat nga kanina pa to kaso ang sarap ng tulog mo. Kaya ngayon na lang natin gawin habang gising ka pa para mas maramdaman mo ang sarap. Muling sabi niya. Kuya, please, wag po. Maawa na po kayo sa akin. Sinubukan ko na pong magpumiglas noon pero masyadong mahigpit ang pagkakayakap ng isa niyang braso sa katawan ko. Nang magkaharap ang mukha namin ay kita ko ang pamumula sa mga mata niya at ngiting nakakaloko sa mga labi niya. Ibang-iba siya sa Kuya Ray na unang beses kong nakilala noon. Parang bigla na lang nagbago ang buong pagkatao niya. Ilang beses pa ako nakiusap sa kanya pero tila naging bingi siya at patuloy lamang sa paghalik sa akin at pagtanggal ng saplot mula sa katawan ko. Hanggang sa pareho naming marinig ang boses ni Ate Tricia mula sa kwarto nila. Han? Ray, nasan ka? Tawag ni Ate Tricia. Ano ba yan? Nagising pa si Tricia, bad trip naman oh. Inis na bulong ni Kuya Ray. Han, pengi naman ako ng tubig na uuhaw ako. Muling sabi ni Ate Tricia mula sa loob ng kwarto. Tawag po kayo ni ate. Puntahan niyo na po siya. Wika ko nang sa wakas ay makawala na ako mula sa mahigpit na yakap ni Kuya Ray. Ray, nasan ka ba? Mas malakas na ang boses ni Ate Tricia noon kaya sumagot na rin si Kuya Ray na kumukuha na siya ng baso ng tubig. Ako naman ay nagpatuloy sa paglalakad papasok sa sarili kong kwarto. Kaagad kong nilakang pintuan kasunod ang tahimik na pag-iyak sa kama ko, Papa Dudut. Papa Dudut, yun na yata ang pinaka nakakatakot na naranasan ko sa buhay ko. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng gabing yon. Magdamag akong patagong nanginginig at nagiiyak sa kwarto. Palakad-lakad ako at hindi ko alam noon kung saan ako tatakbo at saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung saan ba talaga ako ligtas. Sino ba talaga ang pagkakatiwalaan ko? At kung dapat ba akong mapanatag na hindi na ituloy ni Kuya Ray ang pagtatangka niya sa akin. Napakasakit, Papa Dudut. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang pangyayaring yon ay natotrauma pa rin ako. Akala ko kasi dati kapag pinakitaan ka ng kabutihan ng isang tao tapos ay nagtiwala ka sa kanya ay okay na. Yun pala, hindi pa doon natatapos ang lahat. Marami pa rin pwedeng magbago. Hindi ko rin nagawang magsumbong noon kay Ate Tricia dahil sigurado magagalit at masasaktan siya. Kapag nalaman niyang sinubukan akong pagtangkaan ng asawa niya pa mismo. Ayokong maging dahilan ng away nila. Pero alam ko na pwedeng maulit pa sa akin ang pangyayari yon kung wala akong gagawin.
Kaya ilang araw pagkatapos ng gabi na yon ay lumapit ako sa kahuli-uli ang taong pwede kong pagkatiwalaan kahit pansamantala lang noon. Tinawagan ko si Jeric at tinanong ko kung pwede ba akong makituloy sa kanila. Naiiyak pa nga ako noon habang sinasabi ang ginawang pagtatangka ng masama sa akin ni Kuya Ray. Hindi naman siya tumanggi at sinabi niya na ayusin ko na ang mga gamit ko at susunduin na niya ako kaagad. Nang maibaba ko ang tawag ay kaagad ko na ngang inayos noon ang mga gamit ko. Kaya lang naabutan ako ni na Ate Trisha at Kuya Ray na nag-iimpake ng mga damit ko. O Janine, wala ka bang pasok sa trabaho? Pero teka, bakit ka nag-iimpake ng mga gamit mo? Nagtatakang tanong ni Ate Trisha. Oo nga Janine, naalis ka ba? Kunwari wala namang alam si Kuya Ray sa dahilan ng ginagawa ko noon. Uuwi na po ako sa amin. Uuwi na po ako kay Mama. Seryosong sagot ko. Teka. Tama ba yung naririnig namin na uuwi ka na? Tanong naman ni Kuya Ray. Mahigit 2 taon na po akong nakikitira sa inyo, Ate Trisha at Kuya Ray. Tingin ko sobra-sobra na po kung magtatagal pa ako ng ilang linggo o buwan dito sa inyo. Pagdadahilan ko sa kanilang dalawa. Pigil ang iyak at galit ko noon. Ni hindi ko maitaas ang tingin ko dahil ayokong magtama ang mga tingin namin ni Kuya Ray. Pero Janine, hindi ba napag-usapan na natin to? Tanong ni Ate Trisha. Saka bakit parang biglaan naman? Pagkatapos ng 2 taong pagkupkup namin sa iyo dito, bigla mo na lang kaming iiwan kung kailan mo gustuhin? May halong panunumbat ang boses ni Kuya Ray. O baka naman nangihinayang lang talaga siya dahil hindi niya nagawa ang masama niyang balak sa akin. Ano ba kasing nangyari? Napansin ko rin kasi na ilang araw ka nang laging tahimik. Laging balisa at wala sa sarili. May problema ka bang hindi sinasabi sa amin? Nag-aalalang tanong ni Ate Trisha. Wala po Ate Trisha. Sorry po kung biglaan tong pag-alis ko. Pero kailangan ko na po talagang umuwi. Kailangan na po ko ng mama ko. Pagsisinungalin ko. Pero kapag umuwi ka sa kanya, parang binalikan mo na lang din yung dati mong buhay. Yung buhay na lagi kang kinokontrol at sinasaktan at pinahihirapan. Yun ba talaga ang gusto mo? Hindi na nakapagpigil pa ang mga luha ni Ate Trisha habang sinasabi yon. Sorry po ate pero gusto ko na po talagang umuwi. Sana po wag niyong isipin na ayaw ko na kayong makasama sa mga gagawin ko. Ginagawa ko po ito kasi kailangan ko. Naiiyak na rin na sagot ko. Janine, baka naman pwede mo pang pag-isipan oh. Pag umalis ka rito, lagi ako mag-aalala para sa'yo. Okay ka naman dito di ba? Masaya ka naman di ba? Sana dito ka na lang. Dito ka na lang kasama namin. Pakiusap pa ni Ate Trisha. Ate sorry pero sigurado na ito. Ito na yung panahon para matuto naman akong tumayo sa sarili kong mga paa. At baka eto na rin po kasi yung pagkakataon para malaman ko kung ano talaga yung tamang direksyon na patutunguhan ko. At hindi ko po magagawa yun kung hindi po muna ako babalik sa pinanggalingan ko. Paliwanag ko sa kanya. Okay sige, kung yan ang desisyon mo Janine, wala na kaming magagawa ni Trisha. Buhay mo yan. Hindi ka namin pwedeng hadlangan sa mga pangarap mo. Ang sabi naman ni Kuya Ray. Janine, mamimiss kita. Ingatan mo palagi ang sarili mo ha. Yung pangako mo sa akin tuparin mo. Tapusin mo ang pag-aaral mo at patunayan mo sa lahat na kaya mong abutin yung mga gusto mong marating. Malaki ang tiwala at paniniwala ko sa iyo na kakayanin mo yan. Naiiyak na payo sa akin ni Ate Trisha. Maraming salamat po ate. Hindi ko po kakalimutan lahat ng mga kabutihang ipinakita mo sa akin. Pangako, aayusin ko ang buhay ko. Tutuparin ko ang lahat ng pangako ko sa iyo at sa sarili ko. Isang mahigpit na yakap pa
ang binigay ko sa kanya bago ako nagpatuloy sa pag-iimpake ng mga gamit ko. Papadudot, noong nakita ko nang umiiyak si Ate Tricia ay lalo akong natakot na magsabi ng totoo. Nanahimik na lamang ako at pinilit ko na lamang na gustuhing magpatawad. Noong time din kasi na yon ay hindi na ako matingnan sa mata ni Kuya Ray. Hindi na rin niya ako kinausap pa. Iniisip ko na lamang na baka nadala lamang siya ng tama ng alak kaya ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Tuluyan na akong umalis kina Ate Tricia at nag-resign na rin ako sa kumpanya nila Kuya Ray. Salamat kay Jeric na tumulong at umalalay sa akin ng mga panahong walang-wala ako. Pinatuloy niya ako pansamantala sa bahay nila. Inalok niya ako ng trabaho sa mga alam niyang may opening pero hindi ko po yun tinanggap. Nasa point na kasi ako noon na gusto ko na ako na mismo ang gagawa ng bagong daan na tatahakin ko. Sariling sikap na akong naghanap ng bagong trabaho noon. At nang makaipon ng sapat na pera, naghanap na rin ako ng bagong tutuluyan. At doon ko sinimulan ang bagong buhay para sa sarili ko. Yun na yung part na hindi ko na inaasa sa kahit na kanino ang kapalaran ko. Ipinagdasal ko na lamang na sana isang araw ay matutunan ko ulit magtiwala sa mga taong gustong maging parte ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung mapipili po ninyo ang aking kwento. Kapulutan din po sana ito ng aral sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang, Janine. Marami talagang mapagpanggap na tao dito sa ating paligid na kunwari tutulong pero mananamantala lang pala sa ating kahinaan. Kagaya ng nangyari sa ating letter sender na si Janine. Sa ilang beses niyang pagtitiwala sa ibang tao ay ilang beses din siyang nabigo at muntik pang mapahamak. Pero ang kagandahan naman sa nangyari sa kwento mo, Janine, totoong natuto ka na tumayo at kumilos sa sarili mong mga paa at kamay. Ang tao kasing palaasa sa iba ay palaging walang mararating sa buhay. Kaya kagaya ng sinabi sa iyo ni Tricia bago ka umalis sa bahay nila, ako man ay naniniwala din na malayo ang mararating ng pagiging masipag at independent mong tao.